Eto na, inupakan na ng Philippine Navy ang katahimikan sa People's Liberation Army ng China dahil sa mga military exercises nila sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa kamakailang pangyayari, kinondena ng Philippine Navy ang mga aksyon ng People's Liberation Army ng China sa Sabina Shoal sa WPS. Binanggit ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa mga media, ang pagkondena sa mga pagsasanay ng China na ginawa sa rehiyon. Sinabi ni Trinidad sa press briefing, isinagawa ng PLA ang pagsasanay sa Sabina mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Nakapagbantay at nakapaghamon kami sa kanilang mga aksyon sa Sabina. Ayon sa kanya, nag-deploy ang China ng hovercraft at aircraft na sumasali sa maniobra sa dagat. Binigyang diin ni Trinidad ang ilihitimong presensya ng China sa lugar. Una at pangunahin, wala silang karapatan na naroroon sa aming eksklusibong sonang ekonomiko. Ang pagsasagawa ng pagsasanay ay hindi autorisado sa ilalim ng UNCLOS. Ito ay hindi pinapayagan. Bukod dito, binanggit ng Philippine Navy ang nakababahalang pagtaas sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa WPS. Ibinunyag ni Trinidad, samantala, ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa mga feature ng WPS ay nagtaas mula 125 mula sa 112 noong nakaraang linggo. Nag-aksyon din ang Philippine Coast Guard, PCG, bilang tugon sa mga aksyon ng China. Kamakailan lamang nag-deploy ang isang barko ng PCG sa Sabina Shoal sa gitna ng mga akusasyon na ang China ay nagtatayo ng isang artipisyal na isla sa lugar. Mahalaga ang Sabina Shoal dahil ito ay naglalarawan bilang isang PUK na pagsasangga para sa mga sasakyang pandagat na nagsasagawa ng mga misyon ng resupply sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakatambak sa Ayungin Shoal. Ang tensyon sa WPS ay nagmula sa magkasalungat na pag-aangkin. Pinaninindigan ng China ang dominasyon sa South China Sea, isang mahalagang ruta para sa higit sa 3 trilyong dolyar sa kalakalang pandagat. Ang pag-aangking ito ay nagtatalo sa pag-aangkin ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang soberanya, ay naglalaan ng mga bahagi ng mga tubig sa loob ng kanilang eksklusibong sonang ekonomiko bilang kanlurang dagat ng Pilipinas. Sinusuportahan ng desisyong pandaigdig ang pananaw na ito. Noong 2016, isang tribunal sa arbitration sa Hague ang nagdeklara na ang mga pag-aangkin ng China sa SCS ay walang legal na batayan na isang desisyong tinatanggihan ng Beijing na kilalanin. Sa patuloy na tensyon sa rehiyon, nananatiling mapanuri ang Philippine Navy, pinaninindigan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mga karapatan sa dagat sa WPS.